Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, ICT, Grade 5, Quarter 1, Lesson 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa user interface ng Black Coding. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan at layunin. Ang mga mag-aaral ay nakikilala ang user interface ng Black Coding. Unang araw. Maikling balik-aral. Sino ako? Tukuyin ang mga salita gamit ang mga definisyon sa ibaba. Number 1. Ako ay isang function sa spreadsheet. Ako ay may kakayahang kuhanin ang kabuuan ng value. Ako ay gumagamit ng formula na equals sum. Sino ako? Ang sagot, sum. Number 2. Ako ay makatutulong upang ikaw ay makatipid. Ako ay pamamaraan upang masubaybayan mo ang iyong gastos. Ako ay kaalaman sa pananalapi. Sino ako? Ang sagot, financial literacy. Number 3. Ako ay representasyon ng mga datos. Ako ay maaaring maging hugis pie, column o bar. Ako ay makatutulong upang mapadali ang iyong pag-aanalisa. Sino ako? Ang sagot, chart o graph. Number 4. Ako ay isang function sa spreadsheet. Ako ay may kakayahang tukuyin ang pinakamalaking value sa isang range. Ako ay gumagamit ng formula na equals max. Sino ako? Ang sagot, max. Number 5. Ako ay isang function sa spreadsheet. Ako ay may kakayahang bilangin kung ilan ang value na nakalagay sa spreadsheet. Makatutulong akong malaman kung ilang beses nagkaroon ng transaksyon sa buong isang linggo, isang buwan o isang taon. Sino ako? Ang sagot, count. Pagpapayaman ng mga natutuhan. Number 1. Sino ang makapagbibigay sa akin ng isa sa mga functions o formula na ginamit ninyo sa ating aktibidad tungkol sa spreadsheet software? Number 2. Paano nagamit ang mga functions at formulas na ito upang maisaayos at maintindihan ang mga datos na mayroon sa iyong spreadsheet? Number 3. Bakit kaya mahalagang matutuhan ang mga ito? Number 4. Paano makatutulong ang inyong pinag-aralan sa susunod nating aralin na naglalaman ng coding at logical steps? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Bagong kaalaman. Suriin ang video na ipakikita ng inyong guro. Ibahagi ang iyong reaksyon at sikaping sagutin ang mga tanong na ibibigay. Narito ang mga gabay na tanong. Una, ano ang iyong reaksyon matapos panoorin ang video? Pangalawa,
Ano ang naibibigay sa iyo ng paglalaro? Pangatlo, naisip mo bang gumawa ng iyong sariling animations o games? Pang-apat, alam mo ba ang black coding at kung paano ito gumagana? Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Narito ang mga pagpipilian: Scratch, Blocks, User Interface, at Black Coding. What's in the box? Kuhanin ang mga kahulugan sa loob ng mahiwagang kahon. Itapat ito sa mga salitang nakasulat sa pisara o nakikita sa screen. Mga nilalaman ng kahon. Una, dito nagaganap ang interaksyon ng tao at ng computer. Ito ay naglalaman ng mga button, larawan o salita kung saan nagbibigay ng command ang taong gumagamit ng application o ng isang device. Ang sagot, User Interface. User Interface. Pangalawa, ito ay isang application na gumagamit ng coding language sa pamamagitan ng mga blocks. Ito ay gawa ng MIT Media Lab at dinisenyo para sa mga batang mag-aaral upang matutong mag-program ng sarili nilang digital stories, games at animations. Ang sagot, Scratch. Scratch. Pangatlo, ito ay isang basic unit ng code na ginagamit para makagawa ng mga programs. Para makapag-code, kailangang kunin at ilagay ang mga ito sa isang lugar upang makagawa ng isang program. Ang sagot, Blocks. Blocks. Pang-apat, ang programming na ito ay gumagamit ng drag and drop process. Isinalin ang mga text-based code sa visual blocks na kung saan ay pinagsasama-sama ang mga ito upang makagawa ng mga animations at mga laro. Ang sagot, block coding. Block coding. Kaugnay na paksa bilang isa, user interface ng block coding. Ipasa mo, sasagot ako. Magpapatugtog ang inyong guro, kailangang tuloy-tuloy na ipasa sa katabi ang bagay na ibinigay sa inyo habang tumutugtog. Kapag huminto ang tugtog ay hihinto rin ang pagpasa. Kung kanino huminto, siya ang sasagot sa tanong na ibibigay ng guro. Gabay na tanong. Number 1. Ano ang iyong pagkakaunawa sa Scratch? Ang sagot, para sa akin, ang Scratch ay isang masayang paraan para matutong gumawa ng sariling laro, kwento at animation gamit ang computer. Hindi kailangan ng mahirap na codes dahil gumagamit ito ng mga blocks na parang puzzle. Number 2. Ano-ano ang mga block codes na maaaring gamitin sa Scratch? Ang sagot, motion blocks para sa paggalaw ng character. Looks blocks para sa itsura ng pagpapalit ng costume. Sound blocks para tumugtog ng tunog o musika. Number 3. Ano ang nagagawa ng mga blocks? Sagot, ang mga blocks po ay parang mga utos. Kapag pinagdikit-dikit mo sila, nakabubuo ito ng mga gawain na susundin ng character o sprite. Halimbawa, pwedeng gumalaw, magsalita, tumugtog o magbago ng kulay, depende sa mga blocks na ginamit.
Pinatnubayang pagsasanay, alamin natin. Ipakikilala sa inyo ng inyong guro ang application na Scratch at ang user interface nito. Bawat mag-aaral ay makatatanggap ng mga larawan na nagpapakita ng bawat bahagi ng Scratch interface. Sa likod nito ay kailangan ilarawan ng mga mag-aaral ang mga bahagi base sa kanilang pagkakaintindi. Tingnan mabuti ang larawan. Narito ang mga bahagi ng Scratch interface na ating pag-aaralan ngayong araw. Isa-isahin natin. Mga larawang matatanggap ng mga mag-aaral. Menu bar. Ito ay naglalaman ng mga commands gaya ng pagbabago ng lengguwaheng nais gamitin at color mode, paggawa ng bagong file, pag-save ng file, pag-edit ng file, pangalan ng iyong project, makita ang project page, matuto ng iba't ibang tutorials, at makita ang iyong profile, pati na rin pag-log out. Stage. Ito ang background ng iyong project. Maaari itong maglaman ng backdrops, scripts, at sounds. Stage size. Ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili ng small stage layout, regular at full screen. Sprite. Ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang scripts. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Sprite Info Pane. Dito makikita ang thumbnail ng bawat sprite na ginamit sa iyong project. Kapag pinindot ang sprite, makikita ang mga detalye nito sa sprite header. Choose a sprite. Ito ay simbolong kawangis ng mukha ng isang pusa. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sprite, Paint, Surprise, at Upload Sprite. Choose a backdrop. Ito ay may simbolong background image. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Backdrop, Paint, Surprise, at Upload Backdrop. Pangalawang araw. Script. Ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaaring makontrol ng isa o higit pang script. Code area. Ito ay matatagpuan sa kaliwa ng sprite list. Dito mo aayusin at ilalagay ang iyong mga scripts. Pindutin ang right-click upang makapag-undo, redo, clean, up blocks, add comment, or delete block. Code tab. Ito ay naglalaman ng black palette. Dito matatagpuan ang iba't ibang uri ng blocks na makakapag-control ng iyong sprite. Ang mga blocks ay nahahati sa 9 na categories or subcategories at bawat isa rito ay may kanya-kanyang kulay. Maaaring i-click o gamitin ang scroll bar para mahanap ang block na nais mong gamitin. Narito ang block categories or subcategories. Motion blocks, blue. Looks blocks, purple. Sound blocks, pink. Events blocks, yellow. Control blocks, tangerine. Sensing blocks, teal. Operators blocks, green. Variable blocks, orange. My blocks, red.
Motion block codes. Ito ay ginagamit upang manipula ang pagkilos ng mga karakter o bagay sa stage. Looks block codes. Ito ay ginagamit upang mabago ang laki at itsura ng mga karakter. Sound block codes. Ito ay ginagamit upang makapag-play ng tunog o musika sa isang program. Events block codes. Ito ay ginagamit upang paganahin ang program sa pamamagitan ng pagpindot ng green flag o pagpindot ng isang key. Control block codes. Ito ay ginagamit upang makontrol ang daloy ng program. Maaaring ulit-ulitin o patigilin ang isang seksyon ng code. Add extension. Ito ay ginagamit upang magdagdag ng iba pang block sa iyong project. Maaari itong maglaman ng pen, video, sensing, at music mula sa Scratch 2.0 sa hardware at web extensions. Costumes or backdrop tab. Ito ay makikita sa pagitan ng Code tab at Sounds tab. Dito matatagpuan ang paint editor na naglalaman ng costume pane. Pindutin lamang ang thumbnail para sa costume upang ito ay ma-modify gamit ang paint editor. Maaari ring mag-duplicate, mag-export, at mag-delete ng thumbnail. Choose a costume. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng project editor matapos pindutin ang Costumes or Backdrop tab. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Costume, Paint Surprise, Upload Costume at Camera. Sounds tab. Ito ang pangatlong tab na makikita sa kaliwang bahagi ng project editor. Ito ay naglalaman ng sound list at sound editor. Sa sound list nakalagay ang thumbnail ng bawat tunog sa inyong project. Dito ay maaari mong i-edit ang tunog at maaari mo rin itong i-duplicate, i-export at i-delete. Choose a sound. Ito ay makikita sa bandang ilalim ng project editor matapos pindutin ang Sounds tab. I-slide lamang ang iyong mouse papunta rito at lalabas ang mga menu options kagaya ng Choose a Sound, Record, Surprise, at Upload Sound. Backpack. Ito ang mahaba at puting bar na matatagpuan sa ilalim ng editor. Ito ay mabubuksan at maisasara sa pamamagitan ng pagpindot nito. Gamit ang backpack, maaaring mailagay ang mga costumes, sounds at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Pinatnubayang pagsasanay. Pangalanan mo. Ibigay ang pangalan ng bawat bahagi ng Scratch interface. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Stage size, sprite, sprite info pane, menu bar, code area, script, sprite header scroll bar, backpack, sound tab, code tab, costumes or backdrop tab, scroll bar, extension library, and choose a sprite. Narito ang inyong sasagutan. Gawin ito sa inyong kwaderno. Sagutan natin. Una, close tab, sound tab, script, sprite, choose a sprite, sprite header, scroll bar,
at extension library. Sunod na bahagi, costume backdrop, menu bar, script, stage size, choose a sprite, at backpack. Ikatlong araw, kaugnay na paksa, bilang 2, aktwal na paggamit ng user interface ng Scratch. Pagproseso ng pag-unawa. Criss-cross, punan ang mga kahon ng tamang titik gamit ang mga description sa ibaba. Ang mga salita ay maaaring nakatayo o nakahiga. Narito ang crossword puzzle na inyong sasagutan. Kopyahin ito sa inyong kwaderno. Narito ang mga description. Down. Number 1, ito ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular at full screen. Number 2, ito ay nabubuo gamit ang pinagsama-samang blocks. Ito ay mahalaga upang mamanipula o makontrol ang iyong sprite. Ang sprite ay maaaring makontrol ng isa o higit pang script. Number 4, ito ang background ng iyong project. Maaari itong maglaman ng backdrops, scripts, at sounds. Across the description. Number 3, ito ang mahaba at puting bar na matatagpuan sa ilalim ng editor. Ito ay mabubuksan at maisasara sa pamamagitan ng pagpindot dito. Gamit ang backpack, maaaring mailagay ang mga costumes, sounds at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Number 4, ito ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Sagutan natin ang crossword puzzle. Number 1, stage size. Number 2, script. Number 3, backpack. Number 4, down. Mali. Paper ball. Ang klase ay makatatanggap ng isang bolang papel. Ito ay pagpapasa-pasahan ng mga mag-aaral. Bawat layer ng papel ay naglalaman ng sitwasyon kung saan masusukat ang kanilang kaalaman tungkol sa user interface ng Scratch. Pinatnubayang pagsasanay. Mga tanong, Layer 1. Nais mong maglagay ng tunog sa iyong ginagawang project. Gamit ang Scratch. Saang parte ng user interface ka pupunta? Ang sagot, Sounds tab. Layer 2. Nais mong maglagay ng mga blocks sa code area. Saan mo ito hahanapin? Ang sagot, Code tab. Code tab. Layer 3. Ikaw ay nagkamali sa paglalagay ng mga blocks. Saang parte ng user interface matatagpuan ang mga pinagsama-samang blocks na kung tatawagin ay script? Ang sagot, code area. Code area. Layer 4. Ikaw ay natapos na sa iyong project at nais mo itong isave. Saang part ng user interface ka pupunta? Ang sagot, menu bar. Menu bar.
Layer 5. Ikaw ay nakapag-isip na ng tema ng iyong project at nais mong maglagay ng background ng iyong project. Saan ka pupunta upang makapaglagay ng background image? Ang sagot, backdrops. Backdrops. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. I-explore natin. Gamit ang computer at ang Scratch application ay i-explore ang interface nito. Gamitin ang listahan sa ibaba at ilagay ang iyong obserbasyon. Unang column, Scratch User Interface. Pangalawang column, Aking obserbasyon. Menu bar, matatagpuan sa itaas. Dito makikita ang mga option tulad ng File, Edit at Tutorials. Stage Size. May option itong baguhin ang laki ng stage, small, medium o large, depende sa kailangan ng proyekto. Stage. Dito pinapakita ang galaw ng mga sprites. Ito ang entablado ng proyekto. Sprite. Ang mga karakter o bagay na gumagalaw sa stage, maaaring baguhin o i-edit. Sprite Info Pane. Nasa ibaba ng stage, ipinapakita ang pangalan, posisyon, laki at direksyon ng sprite. Choose a Sprite. Button na nagpapahintulot sa user na pumili ng sprite mula sa library, mag-upload o gumuhit ng bago. Choose a backdrop. Katulad ng choose a sprite, ngunit para sa background ng stage. Script. Dito binubuo ang mga utos para gumalaw o magsalita ang sprite. Binubuo ito ng mga blocks. Code area. Ang lugar kung saan inilalagay ang mga code blocks upang mabuo ang script. Code tab. Tab kung saan makikita ang mga kategorya ng code blocks tulad ng motion, looks, sound, events, at iba pa. Add extension. Button na ginagamit para magdagdag ng karagdagang blocks gaya ng music, video, sensing o text-to-speech. Costumes or backdrop tab. Tab na nagpapakita ng itsura ng sprite o backdrop. Maaaring i-edit o palitan ang disenyo. Choose a costume. Button para pumili o lumikha ng ibang anyo ng sprite. Sound tab. Tab kung saan maaaring magdagdag o mag-edit ng tunog na gagamitin sa proyekto. Backpack. Matatagpuan sa iba o sa ibaba. Dito maaaring i-drag at i-save ang mga code, costume o sound upang magamit sa ibang proyekto. Kumpletuhin mo. Kumpletuhin ang pangungusap batay sa sariling natutuhan at opinyon. Number 1. Ang natutuhan ko sa araling ito ay ang iba't ibang bahagi ng Scratch user interface tulad ng menu bar, stage sprite, at code area. Natutuhan ko rin kung paano gamitin ang mga ito sa paggawa ng isang simpleng proyekto o animation. Number 2. Gagamitin ko ang aking natutuhan sa paggawa ng mga makabuluhang proyekto gamit ang Scratch tulad ng simpleng laro, kwento o animation na maaari kong ibahagi sa aking mga kaklase at guro. Number 3, napagtanto ko na ang pag-aaral ng programming gamit ang Scratch ay masaya at kapaki-pakinabang. Hindi ito mahirap kung susundan lamang ang mga hakbang at patuloy na magsanay. Pagninilay sa pagkatuto. Check sa akin yan. Lagyan ng check ang column
sa kanan kung lubos na naunawaan ang gamit ng bawat parte ng Scratch 3.0 user interface. Kung hindi ay isulat ang mga bagay na maaari mong gawin upang matutunan ito. Unang column, Scratch user interface. Pangalawang column, alam ko ito o ito ang dapat kong gawin. Menu bar. Stage size, stage, sprite, sprite info pane. Add extension, costumes or backdrop tab. Choose a costume, sound tab, at backpack. Pagsusulit, fact or bluff. Isulat ang salitang fact kung ang pangungusap ay nagsasaad ng katotohanan at isulat naman ang salitang bluff kung hindi. Number 1. Ang Scratch ay isang application na gumagamit ng coding language sa pamamagitan ng mga blocks. Ito ay nakatutulong upang makagawa at makapagdisenyo ang mga batang mag-aaral ng sarili nilang digital stories, games, at animations. Ang sagot, fact. Number 2. Ang block ay isang basic unit ng code na ginagamit para makagawa ng mga programs. Para makapag-code, kailangang kunin at ilagay ang mga ito sa isang lugar upang makagawa ng isang program. Ang sagot, fact. Number 3. Ang code area ay matatagpuan sa kaliwa ng sprite list. Dito mo aayusin at ilalagay ang iyong mga scripts. Ang sagot, fact. Number 4. Gamit ang backpack, maaaring mailagay ang mga costumes, sounds at scripts at magamit sa ibang sprites at projects. Ang sagot, fact. Number 5. Ang stage ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Ang sagot, bluff. Ang tamang sagot ay sprite. Number 6. Ang Sounds tab ang pangatlong tab na makikita sa kaliwang bahagi ng project editor. Ito ay naglalaman ng sound list at sound editor. Ang sagot, fact. Number 7. Ang stage size ay may kakayahang baguhin ang laki ng stage. Maaaring pumili sa small stage layout, regular at full screen. Ang sagot, fact. Number 8. Ang add extension ay naglalaman ng black palette. Rito, matatagpuan ang iba't ibang uri ng blocks na makakapag-control ng iyong sprite. Ang sagot, bluff. Ang tamang sagot ay code tab. Number 9. Ang script ay isang karakter o bagay na minamanipula gamit ang script. Maaaring ito ay sariling gawa, galing sa computer o galing sa sprite library. Ang sagot, bluff. Ang tamang sagot ay sprite. Number 10. Ang block coding ay gumagamit ng drag and drop process. Isinalin ang mga text-based code sa visual blocks na kung saan ay pinagsasama-sama ang mga ito upang makagawa ng mga animations at mga laro. Ang sagot, fact.
And that wraps up today's lesson. If you enjoyed this video and want to see more content like this, don't forget to hit the subscribe button and ring the bell so you never miss an update. Thanks for tuning in.